Hindi lang nakikipaglaban ng Ukraine sa Russia sa mga linya ng labanan, kundi pati lampas pa ron. Libu-libong lihim na operatiba, Ukrainyano, Tatar at Ruso, ang aktibong lumalaban sa Kremlin sa loob ng Russia at mga sinakop nitong teritoryo. Sama-sama, bumubuo sila ng unit na Atesh at ginawa nilang misyon na guluhin ang digmaan sa kahit anong paraan na kinakailangan. Mula sa lihim na sabotahe hanggang pagbabahagi ng impormasyong paniktik mula sa loob. Ang matatapang na ahente ay nagbibigay ng napakahalagang serbisyo sa hukbong Ukrainyano. At ang mga kamakailang matagumpay na pag-atake ay nagdulot ng pagkabigla hanggang sa puso ng Moscow. Ang Atesh, na salitang Crimean Tatar para sa kilusan ng apoy, ay nagsimula noong taginit ng 2022, hindi nagtagal matapos magsimula ang malawakang pananakop sa Ukraine. Isa sa mga kinatawan ng grupo, na kilala lamang sa palayaw na Zoka, ay nagpaliwanag sa isang panayam sa Center for European Policy Analysis, CIPA, kung paano nagsimula ang lahat. Isang grupo ng pro-Ukrainian aktivista sa Crimea, kabilang ang mga Crimean Tatar, ang may ideya na buuin ng kilusan. Humahaba na ang digmaan. Hindi talaga nakakamit ng Russia ang mga layunin nito, at malinaw na iaanunsyo ang mobilisasyon. Naging biyaya para sa kilusan ng mobilisasyon dahil nagkamali ng malaki ang mga commander ng Russia. Pinilit nilang sumali sa hanay ng Russia ang mga tao mula sa Crimea. Ibig sabihin, nakapasok ang mga aktibong miyembro ng Atesh sa hukbo ng Kremlin na nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa sabotahe at lihim na operasyon. Mula doon, nagsimulang lumago ang kilusan ayon kay Zoka. Mula sa simula ng mobilisasyon, mula noong taglagas ng 2022, ang mga unang ahente ng Atesh ay namobilisa sa hukbong Ruso. Ang ilan sa kanila ay sumali ng kusa. Ang iba naman ay tinawag sa sapilitang serbisyo militar. Mula noon, lalo pang lumaki ang kilusan. May kanya-kanyang dahilan ang bawat tao sa pagsali. Ang iba ay dating nagtatrabaho sa pagpapatupad ng batas at labis na nakadama ng kawalang katarungan sa pananakop. May ilan ay ordinaryong tao na nagdesisyong umaksyon at gawin ang tama, habang ang iba ay direktang naapektuhan ng mga nangyari sa Ukraine. Ibinahagi ni Zoka ang emosyonal na kwento ng lalaki na matayan ng ama sa digmaan at sumali sa Atesh para makagante. Bagamat magkakaiba ang kanilang pinagmulan at kwento, iisang layunin ng mga taong ito: mapalis ang Russia sa Ukraine at tapusin ang digmaan. Iba-iba ang paraan nila para matupad ang kanilang misyon. Sa pagtatapos ng 2022 at pagpasok ng 2023, may mga ulat na ang Atesh at iba pang partisan ay nagsusunog ng barracks ng Rusya, nagpapasabog ng checkpoint ng National Guard at tinatambangan ang mga convoy. Kadalasan, hindi putukan o pagsabog ang operasyon ng kilusan, kundi palihim na pagmamanman ng mga ahente sa kampo militar, pasilidad ng depensa at negosyo ng Russia, sakay binabahagi ito sa Ukraine. Mula noon, may mga ahente na ang kilusan sa 12-12 ng bayan, lungsod at rehiyon, mula sa mga malapit sa frontline hanggang sa nagyelong Siberian tundra. Nakakakolekta sila ng napakalaking dami ng impormasyon sa mga lugar na karaniwang mahirap maabot ng mga puwersa ng Kiev. At napatunayan ng napakahalagang impormasyong yon ng ilang ulit. Ayon sa mga kinatawan ng Atesh, naging mahalaga ang kanilang mga ahente sa mga operasyong Ukrainyano noong unang bahagi ng digmaan. Kabilang ang matagumpay na pag-atake sa mga barko at infrastruktura ng Russian Black Sea Fleet sa Crimea, tulad ng landing ship Minsk, submarino Rostov-on-Don, at operasyong Crabtrap na umatake sa punong himpilan ng fleet sa Sevastopol na nagdulot ng pagkamatay ng 12-12 ng matataas na opisyal ng Russia. Ayon kay Zoka, naitala ng aming mga tao at aktivista sa punong himpilan ang lahat ng barko sa Sevastopol Bay, kung alin ang kinukumpune, nagsasanay, at ang kanilang schedule. Dahil sa aming impormasyon, nakapag-atake ang puwersa ng depensa. Habang tumatagal at mas namumulat ang Russia sa Atesh, pinalakas ng Kremlin intelligence ang paghahanap at pagpuksa sa sinumang ahente sa kanilang hanay. Dahil dito, naging mas matalino, palihim at estratehiko ang grupo sa kanilang mga paraan. Dagdag pa, ayon kay Zoka, ang tumataas na panganib ay nagdulot ng paglay ng ilan sa kilusan dahil sa takot sa kanilang kaligtasan at ng kanilang pamilya. Noong 2022, mas masigla ang suporta. Maraming tao, dala ng emosyon, ang tumulong at sumuporta sa amin. Humupa ng emosyon at umalis na ang karamihan sa mga sumugal sa sinakop na teritoryo. Ngayon, mas praktikal, sistematiko at organisado na.
Pero hindi dahil lumit ng kaunti ang Atesh ay naging hindi na ito epektibo. Malayo doon. Sa totoo lang, lalo pang lumakas at naging makabuluhan ang kilusan sa pagdaan ng panahon. Noong 2024 pinangunahan nito ang proyektong BUNT, Riot sa Ingles, na lumikha ng pribadong channel ng impormasyon para sa mga sundalong Ruso na nag-aatubiling sumali sa mga mapagpakamatay na opensiba ng Kremlin sa harapan. Nagbibigay ang channel na ito ng tips sa mga sundalo kung paano pabagalin o pigilan ang operasyon sa unahan, gaya ng pagbuhos ng hilaw na itlog sa makina ng sasakyan. Panalo ito sa lahat ng kasali. Ang mga sundalong sumusunod sa mga rekomendasyon ng channel ay nakakaroon ng pagkakataong mabuhay ng mas matagal na nagbibigay ng oras para sa posibleng pagtakas o pagdeserta. Samantala, hindi na kailangan mag-alala ang mga puwersang Ukrainyano sa maraming assault group na umaatake sa kanilang unahan. Di nagtagal matapos mula ng ilunsad ang channel, kinontak ng mga sundalo mula sa maraming sinakop na teritoryo, kabilang ang Kherson, Donetsk at Zaporizhia, ang Atesh, at kinumpirma nilang sinulod nila ang payo nito. Ginamit nilang aming paraan, natuto, at sinira ang gamit nila. Hindi sila umalis. Hindi matatawaran ang halaga nito. Bagaman din na epektibo ang mga pagsalakay ng Russia sa harapan, at kadalasan ay maraming namamatay sa panig ng Kremlin, may ilan pa ring nag-iiwan ng bakas. Minsan, may mga grupong nakakapasok sa linya ng Ukraine at nakakakuha ng maliit na lupa. Kaya lumalawak ang kontrol ng mga Ruso at mas madali nilang maplano ang susunod na hakbang o palibutan ng posisyon ng Ukraine. Sa pamamagitan ng papabagal at paghadlang sa mga pag-ataking ito, nililimitahan ng mga ahente ni Atesha ang kakayahan ng Russia na ituloy ang kanilang digmaan laban sa Ukraine. Nagbibigay sila ng dagdag na problema sa mga komander ng Kremlin na kailangang lutasin at dagdag na sakit ng ulo na kailangang harapin, habang pinapaliit ang walang saysay na pagdanak ng dugo sa magkabilang panig. Para sa isa pang halimbawa ng mga aktibidad ni Atesh, itinuro ni Zoka ang ika-126 na Separate Coastal Defense Brigade ng Black Sea Fleet. Ang brigadang ito ay naka-assign sa Kherson Front at madalas umatake sa mga isla sa Dnipro River Delta. Dahil kay Atesh, hindi na naging epektibo ang makapag-atake dahil iniulat ng brigada ang sirang jet ski, rubber boat at mga makinang di umaandar. Lahat bunga ng palihim na sabotahe sa hanay ng mga Ruso. Sabi ni Zoka, lumala ang problema, kaya napilitan ng mga opisyal ng Russia na mag-utos ng investigasyon sa mga unit doon bilang desperadong hakbang para pigilan ang kanilang mga lihim na operasyon. At hindi lang yon. Nagpatuloy ang mga operatiba ng kilusan sa pagkalap at pagbabahagi ng impormasyong paniktik sa mga puwersang pandepensa ng Ukraine. Hindi madalas mapansin ang kanilang pagsusumikap, ngunit lubos itong pinahahalagahan ng militar ng Ukraine. Dahil sa dami na nakalap na impormasyon ng mga ahente, nagawang magplano at magsagawa ng Ukraine ng maraming matagumpay na pag-atake sa infrastruktura ng Russia. Sa mga nakaraang taon, tumataas ang ulat ng pag-atake gamit ang drone at missile sa mga oil refinery, pipeline, imbakan ng bala, pasilidad ng gasolina, planta ng missile, pabrika ng drone, daungan at iba pa. Hindi lahat ng pag-atake ay gawa ng mga tauhan ni Atesha, pero may papel sila sa marami sa mga ito. Tinutulungan nila ang drone crew at missile team ng Ukraine matukoy ang eksaktong lokasyon ng mga mahalagang infrastruktura, antas ng seguridad, uri ng depensa, at kinaroroonan ng mahahalagang kagamitan. Ilan sa mga binanggit ni Zoka na makabuluhang pag-atake ng Atesh ay ang mga insidente sa mga pasilidad ng langis sa Luhansk, Crimea at daungan ng Kavkaz. Kasama ang pag-atake sa Kazan Gunpowder Plant at sa Baltimore Airfield, kung saan nag-iimbak ang Russia ng malaking bilang ng mga bomber na Su-30 at mga drone. Tungkol sa airfield, iniulat ni Zoka, may ahente kami roon at natuntun namin ang ilang drone operator. Pagkatapos, naipasa namin ang impormasyon sa prente sa Donetsk. Habang dumarami ang ganitong insidente, pinaigting ng Russia ang pagsisikap mahuli ang mga ahente ni Atesha. Ngunit laging nauna ng isang hakbang ang mga partisan. Bago natin talakayin kung paano nila ito ginagawa at ang kanilang mga bagong operasyon, kung gusto mo pa ng ganitong impormasyon, mag-subscribe ka sa The Military Show. Binubusisi namin ito ng ganito bawat linggo. Nakakagulat. Epektibo si Atesh dahil nagtatrabaho siya mismo sa ilalim ng ilong ng mga Ruso habang naiiwasan ang pagkakadiskubre. Nag-recruit sila at nakatrabaho ang maraming sundalong Ruso nang hindi namamalayan ng kanilang mga komander. Hindi na ito nakakagulat.
Dahil habang tumatagal ang digmaan at bumabagsak ang moral ng Russia, parami ng parami sa mga sundalo ng Kremlin ang namumulat sa totoong kalagayan ng kanilang bansa. Naintindihan nila kung gaano kawalang saysay ang special military operation na ito. At nakita nila kung paano tinatrato ang kanilang mga kababayan na parang pambala sa paulit-ulit na walang saysay na pagsalakay. Ayaw ng marami sa kanila. Ngunit nag-enlist o napilitan silang sumali sa hukbo bago malaman ang totoo. Ngayon, mahirap ang kanilang kalagayan pero gusto pa rin nilang gumawa ng tama. Kaya handang tumulong ang mga sundalong ito sa mga Ukrainyano para pahinayin ang digmaan ng Moscow mula sa loob. At si Zoka ay may napakaraming kwento tungkol sa mga sundalong Ruso na naglalakas loob at inilalagay ang kanilang kaligtasan sa panganib upang makakalap ng impormasyon na nagliligtas ng buhay. Sa harapan ng Zaporizhia, isang aktibong sundalo ang nakipag-ugnayan at ibinigay ang mga plano para sa isang pag-atake sa isang baryo. Nakatulong ito sa mga puwersa ng depensa ng Ukraine na matukoy ang totoong direksyon ng pag-atake. Hindi ang pekeng direksyon na layuning iligaw ang ating mga tagapagtanggol at nagawa nilang mapigilan ang pagsalakay. Sa buong linya ng harapan, maraming katulad na kwento ang nangyari kung saan inakala ng mga commander ng Russia na may kalamangan sila o mahuhuli nila ang kalaban sa hindi inaasahan. Pero handa at naghihintay na ang Ukraine para bitagin sila. At lahat ng ito ay dahil kay Atesh. Patuloy ding nagsasagawa ng aktibong mga misyon ng sabotahe ang mga ahente ng kilusan. Naputo nila ang mga linya ng komunikasyon na ginagamit ng Russia para magugnayan at magplano ng kanilang operasyong militar habang ginugulo at sinisira ang sistema ng riles na mahalaga sa pagsupply ng pagkain, tubig, bala at armas sa mga tropa ng Kremlin. Noong Abril 2026 halimbawa, lumabas ang mga ulat tungkol sa kilusang paglaban na Atesh na sumira ng isang lokomotibang militar sa rehiyon ng Rostov. Naganap ang insidente malapit sa istasyon ng tren sa Likaya, isang mahalagang transit hub para sa kargamentong militar papunta sa sinasakop na teritoryo ng Zaporizhia. Madalas dumaan dito ang mga tren na may dalang bala, gasolina at armored na sasakyan. Dahil kay Atesh, isa sa mga tren ay hindi na muling makakabiyahe. Iniulat ng grupo na ang halaga ng nasirang lokomotibo ay hindi bababa sa $100 at $50,000, dagdag pa nila. Pero ang tunay na halaga para sa Russia ay mas mataas pa. Sa Rusya, kulang na sa gumaganang lokomotibo ang mga riles ng tren at halos wala ng kakayahan sa pagkumpuni. Mahalaga ang bawat sasakyang panriles. Ngayon may isa na namang nawala. Dahil sa pagkasira ng lokomotibo, natigil ang trapiko ng tren sa lugar at maraming tren ng militar ang naghintay habang nahirapan ng mga opisyal ng riles ng Rusya tugunan ng krisis. Kalaunan sa mismong buwang iyon, muling umatake si Atesh. Batay sa ulat ng kilusan, isang matapang na ahente ang nakapasok sa subestasyon ng kuryente sa nasakop na rehiyon ng Luhansk. Pagkapasok sa loob, sinira ng operatiba ang isang transformador ng kuryente. Agad na nagkaroon ng sunog na tumupok sa iba pang kagamitan at tuluyang nagpatigil sa operasyon ng istasyon. Ang istasyong iyon din ang nagbibigay ng kuryente sa kalapit na railway hub na ginagamit ng mga tren ng supply ng militar ng Russia. Dahil sa matinding sira ng istasyon, nahirapan gumana ang hub at iniulat ni Atesh na nagkaantala ang tren dahil kailangang mag-adjust at maghanap ng alternatibong ruta ng supply ang mga puwersang sumasakop. Muli, ang naging resulta nito ay hindi napupunta sa dapat puntahan ng Russia ang mga mahalagang supply. Nawawalan ng mga rekurso ang mga puwersa sa unahan na hindi lang nakakaapekto sa kanilang moral, kundi nagpapahirap din sa mga commander sa mga lugar na ito na magplano at magsagawa ng kanilang mga pag-atake. Kung titingnan mag-isa, maaaring maliit lang ang mga insidenteng ito, pero kapag pinagsama-sama, malaki ang epekto nila. Bawat aksyon ay nagpapataas ng presyon sa lohistika ng kalaban, na ipinapakita ang pambihira at madalas na hindi napapansing kahalagahan ng mga aktibidad ng gerilya sa mga linya ng supply at koordinasyon. Kita na nagsasawa at napapagod na si Moscow sa mga kalokohan ni Atesh. Ang grupo ay opisyal na kinilala bilang isang teroristang organisasyon noong 2024 kasama ng iba pang mga partisan at kilusang paglaban. Bilang resulta, ang mga tauhan ni Atesh ay hindi lang hinahabol ng mga lokal na tagapagpatupad ng batas, kundi pati na rin ng pinakamataas na mga autoridad sa bansa. Binanggit ni Zoka na ang grupo ay tinutugis ng Federal Security Service, mga ahente ng FSB, pati na rin ng Russian National Guard at ng pangunahing direktorato ng General Staff, GRU. Hindi natatakot ang Russia gumamit ng maruruming parahan para mahanap ang mga gustong manggulo sa kanilang operasyon. Ayon kay Zoka,
Nag-set up ang kalaban ng maraming peking Atesh account sa social media apps tulad ng Telegram. Nagpapanggap ang mga ahente ng intelihensya ng Russia bilang operatiba ng Atesh sa mga channel na ito para mahikayat at mabitag ang mga nais sumali sa kanilang layunin. Sa kasamaang palad, kahit na maraming tao ang matalino at naiiwasan ng mga patibong na yon, hindi ito masasabi sa lahat. Noong Marso 2024, may insidenteng naloko ang 13 anyos na batang lalaki ng isa sa mga channel na ito. Una, inutusan siya ng nagpapanggap na Ruso na kumuha ng larawan at video ng lugar na pansamantalang may puwersang Ruso bago pa nila taasan ng hinihingi at hilinging magsagawa siya ng teroristang pag-atake at paghahanda ng pamamaril sa paaralan. Tulad ng kinumpirma ni Zoka, ang totoong Atesh ay hindi kailanman gagawa ng ganong bagay. Hindi ito layunin na syaktan ng sibilyan o magdulot ng gulo sa sariling tao. Tumutok ang mga ahente sa mga target militar gamit ang lihim na paraan para guluhin ang pagsisikap ng digmaan ng Russia. Dahil sa insidente, naapektuhan ang reputasyon ng grupo dahil may naniwala sa ulat ng media ng Russia na nagpaplano ng terorismo ang Atesh. May ilang ahente naming nagpahayag ng pagkadismaya, kaya ipinaliwanag naming hindi ito totoo. Iniipit kami. May moral kaming hangganan, hindi kami terorista. Mabuti na lang, mabilis nakabawi ang grupo at mas lumakas pa mula noon. Napansin ni Zoka na marami ng bagong recruit ang Atesh sa mga sinakop na bahagi ng Donetsk at Luhansk na mahigit 1 dekada ng bahagyang kontrolado ng Russia. Naniniwala siyang maraming tao rito ay pagod na sa pananakop ng Russia, katiwalian, at hindi pagtupad sa mga pangako. Ipinapakita ng mga ulat na, sa kabila ng pangako ni Pangulong Vladimir Putin na palayain ang Donbas mula sa diumano'y paniniil ng Ukraine, bumaba ang kalidad ng buhay doon mula nang dumating ang mga tropang Ruso. Sa Luhansk halimbawa, nagiging karaniwan na para sa mga lokal na residente na hindi makatanggap ng sahod sa kanilang trabaho sa loob ng ilang buwan. May ilan pang ang nawalan ng trabaho at napalitan ng mga Ruso, habang maraming nasira o nawasak ang mga bahay dahil sa digmaan at noy nawalan ng tirahan, dahil bigong mabigyan ng sapat na matutuluyan ng mga autoridad ng Russia. Sabi nga ni Zoka, niloloko ang mga tao, kaya pakiramdam nila ay nainsulto sila at nais lumaban sa kawalang katarungan. Dumarami pa rin ang mga Rusong kumukontak sa grupo kada buwan. Bawat isa may sariling dahilan. Ang iba ay gusto lang ng dagdag kita. Ang iba ay pakiramdam na ipit sa hukbong Ruso at gustong makaalis. Habang may mga nadismaya sa digmaan o pakiramdam nila'y niloko sila para mapunta sa unahan ng labanan. Ngayon, humigit kumulang 2,000 ahente at impormante ang bumubuo sa napakalaking kilusang ito, na mas naging sopistikado mula nung mga unang araw nito nung tag-init ng 2022. Ang mga ahente ngayon ay may mas advanced na mga kasangkapang pangseguridad para makaiwas sa pagkakatuklas, tulad ng VPN para itago ang kanilang mga online na aktibidad at mga aparatong ginagamit lang pansamantala na nagbibigay daan sa kanilang makipag-ugnayan sa ibang mga partisan nang hindi natutuklasan. Samantala, patuloy na nagsusumikap at nahihirapan ng Moscow sa kanilang mahihinang pagtatangka na kontrahin ang mga aktibidad ng Atesh, kung saan binanggit ni Zoka na sa ilang rehiyon, ang Atesh ay tinuturing na halos kapantay ng antas ng banta ng opisyal na ahensyang paniktik ng Ukraine, ang GUR. Sa huli, sinabi niyang sineseryoso talaga nila tayo at dapat lang. Panurin ang video na ito para matutunan pa ang tungkol sa digmaan sa Ukraine at kung paano ito nangyayari. Umabot na rin sa malalayong lugar sa likod ng kalaban ang long-range drone strike ng Kyiv. Nagdudulot ng sunog, pagsabog at pagsira ng mga pasilidad ng langis ng Kremlin sa buong Russia. Panurin ang video na ito para sa paliwanag kung paano sinisimulan ng Ukraine ang derussification ng Crimea, pinuputol ang mga linya ng supply ng Kremlin at pinahihina ang presensya nito sa peninsula upang posibleng magbukas ng daan sa ganap na paglaya. At sa huli, para sa mas marami pang mga pinakabagong at malalim na pagsusuri tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine, siguraduhin mag-subscribe sa channel.